The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe? Because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading begins with the statement, "I will show you the bride, the wife of the Lamb." Take note, "I will show you the bride, the wife of the Lamb." And after that, it was described concretely. Yung mga wala pang asawa na nagbabalak mag-asawa, ano po? Magandang pagtuunan ito. Pag tinatanong, mag-aasawa ka ba? Opo. Anong gusto mo sa iyong mapapangasawa? Anong gusto mo? Mahalaga yon. Kasi kung hindi mo alam kung anong gusto mong mapapangasawa, ay hindi mo matatagpuan yun. Ang meron ka lang ay paghahangad na mag-asawa, pero hindi ka makakakita dahil hindi mo alam kung anong iyong hinahanap. Matangkad ba? Maitim ba? Maputi ba? Kulot ba? Kalbo na ba? Anong hinahanap mo? Hindi po ba? Matalino ba? You must have something. Kasi pag ikaw ay nagdadasal, "Lord, gusto ko mag-asawa." Ang tanong sa'yo ng Diyos, anong gusto mo? Hindi pwedeng kahit ano. Kasi magagalit ka naman sa Diyos pag binigyan ka ng kahit ano. Hindi po ba? Kain tayo sa labas. Saan? Basta mahal. Ay di dinala ka sa gasolinahan, doon kayo kumain. Ba't dito? Mahal dito eh. Hindi po ba? Mahirap yung gusto mo kumain, hindi mo masabi kung ano gusto mong kainin. Hindi po ba? Tayo mga Pilipino, mahilig sa... Kaya nag-aaway yung mag-asawa. May lakad kami. Sino kasama mo? Kami. Saan kayo pupunta? Diyan lang. Anong oras kayo uuwi? Maya-maya. Wala ka nakuha. Hindi po ba? Ngayon, balik ako doon sa tanong. Gusto mo mag-asawa? Anong klase? Kung hindi mo kayang i-define, hindi ka makakakuha. Yung may asawa, wala na kayong magagawa. Hindi po ba, Hindi nyo pwedeng isoli. Hindi kayo nag-isip eh. Hindi po ba, Ngayon, pero, I'm sure you have your prayers. I want to be happy. I want to be successful. You have to understand that when you want to be happy, God will ask you the question, what can make you happy? Many of us fail to be happy because many of us do not know what can make you happy. Hello?
Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko maraming pera. O di nagtrabaho sa bangko. Teller. Dami pera. Hindi kanya. Hindi pa ba? Anong gusto mo? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, konkreto. Nung ako'y na-assign sa isang parokya, kung saan walang naghahatid maging tricycle kasi hino-hold up. Kaya pag na-late ka ng gabi, ay maglalakad ka. At ninenervyos ka, baka ikaw ay maakbayan at ikaw ay ma-hold up. Pag ikaw ay nagsabi sa taxi, doon ho ako. Ay, hindi ho kami naghahatid doon. Kaya sinabi ko kay Bishop Sok, Bishop, yung bang kotse mo, hindi mo binibenta? Bakit? Kailangan ko ng sasakyan. Sabi niya, bumili ka na sa iyo. Bumili ka ng bago. Akala ko naman, bibigyan ako ng pambili, hindi naman pala. Ano pa? Pero, need. Simbang gabi. Palagi ko po ito sinasabi sa inyo. Lahat ng hinihingi sa simbang gabi, para sa sarili, binibigay ng Diyos. At least ngayon, simbang gabi. Malapit na Malapit na kumanta si Jose Marichan, di ba pa na? Malapit na. At least alam mo, syempre, magsisimba ka. Ikalawa, gising ka sa misa, di ba ba? So bago magsimula ang lahat ng simbang gabi, sasabihin ko sa mga tao, bago tayo magsimula, humiling kayo sa Diyos. Anong gusto mong matanggap? Yung iba, hindi pa tapos sa simbang gabi, natanggap na eh. Ako, hiniling ko, Lord, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Habang nagdadasal ako, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Dinig na dinig ko, anong klase? Napaisip ako nga pala, hindi pwedeng generic Toyota Corolla. Kotse. Tapos mamaya sabi ng Diyos, anong kulay? Pati ba naman yun? Sabi ko, green. Wala akong maisip green. Ano pa? Tapos na. Tapos ng simbang gabi. Nakita ko na aking kaibigan, manager ng bangko. Sabi na, Father, wala ka sasakyan. Mangutang ka naman. Wala akong pera. Meron kaming bago. Na Toyota Corolla. Green. Kunwari, hindi ako kinakabahan, pero Lord, ito na. To cut the story short, nakuha ko ng birthday ko. Ayaw ko ang pasakayin yung mga tao eh. Kasi bigay ni Lord. You have to be specific. I hope you're getting my point. You can never be happy by simply asking the Lord, I want to be happy. You have to tell God, what can make you happy? Bakit mahalaga yung tanong na yun? Because if you look at the gospel, Philip said, we have found the one whom Moses wrote in the law. They are looking for God, and it was concrete in their mind what kind of God they are looking. Maliwanag sa kanila. Kung ano ang sinabi ng Moises, siyang siya. Siyang siya. Hindi ka magkakamali. Nakuha po ninyo? Kasi maliwanag eh. Siyang siya. Kahit na sabihin, mayroon bang mabuti na galing saan? Sa Nazareth? Bakit mabuti galing sa Nazareth? Ay pipitsuging bayan yan eh. Di po ba, Pipitsuging bayan. Pero, wala ka magagawa. He fits the description. Paano sinagot ng Diyos yun? Nung nakita siya ni Nathaniel, dinescribe din ni Jesus si Nathaniel. This is a man without duplicity. I saw you under the fig tree. It was clear. Kaya nga, if you look for a wife or a husband, it must be clear to you. Your husband or your wife looking for is not someone who will complete you because you are already complete.
Ano ibig ko sabihin? The one you are looking for must give you meaning. Meaning. Because if you are incomplete, never get married. Why? That person will just make you unhappy. Hello? That person will just make you unhappy. You must be complete. Father, dito yon sa Greenbelt. Father, pagdasal mo naman, makapag-asawa na ako. Sabi ko sa kanya, bakit mo gusto mag-asawa? Kasi, Father, nalulungkot ako. Sabi ko sa kanya, Totoy, binata na, Totoy. Ha? Matanda ka na, utak mo, Totoy. Di ba? Totoy, wag na wag ka mag-aasawa. Sabi niya, ba't naman, Father? At least ngayon ikaw pa lang ang malungkot. Pag nag-asawa kayo, dalawa kayo. Di ba? Hindi. Ay, mga minamahal na mga kapatid, you are already complete. And you can never find meaning outside of God. Kaya yung mga bili ng bili, baka empty kayo. Yung kain ng kain, baka empty kayo. Ano pa? Yung maingay lang, gusto nyo lang maingay, ibig sabihin nun, malungkot kayo. Malungkot kayo. Mga minamahal na mga kapatid, even any drugs, liquor, gambling, those are symptoms of emptiness. Those are symptoms of emptiness. What is the opposite? If you have found God, you can live in poverty. If you have found God, you can live in poverty. Why? You are already complete and you have already found your meaning. Kaya pag ikaw ay naghahabol ng pera, ibig sabihin, naghahanap ka pa ng kahulugan na kung saan you will never get it from money, from any material thing, from any titles in this world. Again, my brothers and sisters, you want to be happy? Tell me what can make you happy. Amen. If you cannot describe what you have been asking from God, it will not be granted to you. You might say, Father, alam naman ni Lord kung anong kailangan ko. Oo, pero kailangan mo pa ring hilingin. Kung naalala ninyo, ang paglapit ng bulag sa Kanya, tinanong ng Diyos, anong gusto mong gawin ko? Sasabihin mo, alam ni Lord na dapat makakita yung bulag. Pero, kailangan madinig ni Lord kung anong gusto mo. Anong gusto mo? And some of you might be asking, Father, ang tagal ko nang hinihingi, hindi pa binibigay. Ang sikreto dyan, yung kataga ni Peter. If you remember, before Peter was able to walk on the water, Peter said these powerful words, allow me to come. It's one way of saying, if you will it, I can do it. So whatever, if God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Wala. You only need to know what you're asking for. You must be clear about it. Second, you ask God, Lord, sana naman, naisin mo. If you will it, then it will happen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.